mao nang inanlan kanamo na ami kanimo mga survivor sindong. Nga unta ang imong kasing-kasing nga imo untang kay makimasa ka man mayor. Ipakita kanamo ang tinuod nga makamasa ka. Kay kami nga mga sindong, ikaw gyud among gibutaran kay abi namo ikaw na ang insakto nga mayor para ipalingkod dira sa syudad sa atong City Hall. Apan masulubon kami kay wala nimo paminawa ang among panawagan kay kung ingong ka pa sa among mga kauban ug niana da sa imong balay nabungol ka ngano pa man imong gidawat imong pagkamayor kung mao man lang na nga kami sakit sa among kasing-kasing. Wala mi kabalo ugma nga idimulis mi pero kabalo mi kay yatuan namo ang mga ahensya sa gobyerno nga puro illegal ang gibuhat nila. Asa ka mayor gihanyot ika karong panahon na. Sa mga gobyerno sa syudad dapat na sila aksyon aning sirip kay puro man illegal. Ang sirip may gadala ni diri sa mga pulis puluban. Dapat aksyonan ta nila kay ang barangay pod usap pod ang barangay nga wa pod nagkuan sa mga pakabana. Dapat sila pod nag-action pod unta ang barangay nga trespassing ang demolisyon. Wagod sila igong papel. Sa barangay? Barangay Santa Filomena. Kapitan. Tuwag panawagan panawagan. Dapat ay kapitan. Sila mo dapat kapitan lagi. Kang kapitan pala Fox. Ang ngayon tayo siya magpakita diri sa puro kilang-ilang. Og nabay nahimo niyang matarong diri sa amuha. Kala. Wa man ko'y kasulti attorney. Kanang nanawagan po kung usab sa among kapitan. Kapitan Edita Palafox, kapitan. Hinauton ta ugma sa adlaw sa demolition. Hinauton ta nga nahangin yung presensya din sa amuang purok. Kay kung simba ko magdemolisyon ugma, simba ko kung daghan madisgrasya. Unsa may imong bation nga imo man ning mga sakop. Sa una bitaw sa eleksyon imo man gi saad sa amuha nga kung ikaw ang makalingkod imong tabangan kami. Kuhaon nimo ang kuan kanang Jason imo nang gipasalig sa amuha. Dan karon tabangan minimo sa imong among urban poor. Ana man na karon ang imong mga pasalig nga sa karon nga kuan napitusan na kami sa among demolisyon. Wala man gyud ka magpakita namo bisag kaisa. O kanara akong ikatawag. Manawagan nato ko sa among mayor. Mayor, kung ikabalo ka namo nga kamo, ikaw ni anyo ka namo nga magbotohan ka namo. Karon kami na sa lang mo anyo nimo nga tabangi mi sa among problema diri. Mura na sa attorney. Reloke, tabangi mi. Ayaw ang demolition unaha kun dili ang relocation. Hid ka sa RHO nga HRO. Nganong man nga ang imong ipatuman ang demolition man. Ana lang. Nawagan ka pa sa mga kwan pagpatag. Wala na kay na-praise mo yang HRO. Wala pa. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Counter ibigay. Dapat wala sa pau. Tanahon pa ko nito pero ningon ang fiscal. Mo piyansa na lang mo. Ako Lagi. Sige. Basta ka ng piyansa. Dili ko mo pasalig pero maningkamot ko para mapagawa sa kami sa Call for Justice. Kami mga abogado mo maningkamot na nga. Dili po kayo proseso man na siya pero dili pa Pasko magawas gyud ang mga bata. Ang problema to ni pila mo mga bata. Maayong buntag, maayong Pasko mga kaigsuunan. Maayong Pasko, Susan Fuentes, Christmas medley.
Malipayong Pasko sa tanan, pero malipayon baka ang atong Pasko. Kaako baka no pagsadya sa Pasko kuna ay mga kaigsuuna nato nga kang kansang mga balay paytayin taon. Gusbat na kaayo. Gidaro na sa sendong, survive taon, naghulat sa relokasyon. Pagkakaroon wa gi relokasyon. Nya karong adlaw demolition, karong buntag. Atong iskutan ni ron no, daghan kay mga critical issues nga miabot sa syudad, labi na kining boto sa sanggunian no objection resolution against the coal power plant nga controversial po kaini kay klaro makaining tinunto ning coal power plant, di ba? Purbida na po ng argumento in town. Uy, nga kulang tas kuryente, na puno na tas kuryente, napatay hydro. Pag IDPP, pagpalusot sa IDPP, questionably po ka itong pagkabaligya IDPP. Mauragya po ni rason sa mga sangguniang panglungsod, kulang tag kuryente. Pila naman na kami gawas ng abot kuryente, pero di man na moagis tuwa, no? Himuon lang rason in town pagkaluoy sa Iligan. Pero paminaw na to silang tanan, not this time, because naatay mga makaluluoy kaayo. These are the least of our brothers. Naas purok ilang-ilang. Atong hisgutan ng balaod, we will link with all the agencies concerned karon para hanay dili kagahapon ang negosasyon murag wa gyud wala man jud no, nagpakaluoy sila for an extension para lang maandam unta ang relokasyon nila dito sa paitan kay mga sendong victims baya sila. Wala gyud motugot ang gobyerno o ang plaintiff, no. So dayon gyud ang relokasyon ron. Ang ato lang no, hangyo nato sa mga hingtungdan sa tawagan natong sheriff karon, hulatan ninyo ang sheriff, si Sheriff Kiamco, no, sa MTCC branch 2, ang mga hingtungdan, ang PNP, ang Commission on Human Rights, ang barangay, ang si Mayor Celso Rehencia, sulay natong tawag aron makatubag gud si Mayor Celso Rehencia. Murag mga pagmahay naman to, murag mga pagmahay naman taon tong mga pamahayag. May pong makatubag si Mayor niadto. Oo, kay wa gyud kuno magpakita si Mayor didto, may tag magpakita karon, di ba? Ang gilauman ba sa atong mga kabos, nagbutar silang Mayor Rehencia kay kini moaway ni para nato. Labaw pati ning Sara Duterte ba nga manumbag og sheriff. Pero nato inga din ang mao ang manumbag, bugadar pa to si. Ang ila lang gamay lang, no, for the mayor. In fact, sa call for justice si Cesar Padilla kagahapon naghangyo, Mayor, please call. Gamay ra kung ikaw mayor, pero may pagtawag din mo ng tag-iya sa yuta. Siya plaintiff, bay, bisag 1 month lang bay, give me some reprieve. Dugay naman tuod ni pero give us time. Kaya mo paspason kining relokasyon ani mga tawhana kay ang demolisyon bay sakit kay nang demolisyon, kanang forced eviction ba sakit kay nastanan. Dili na dapat mo abot kami na. Maybe pila ra pag istorya, give me 1 month. Ug di na mo lapas ako nay mo pagguba ni, ako na kalambigit ni mga tawo, kami nay mo guba ni. Kay dalo na mo akuton ako paingon dito sa paitan kay naa naman ang ilang mga balay on identified naman nga mga luti, di man na mahuman. Pero nganong wa po ni mahimo ni Mayor, mao ni mga pagmahay ning atong tawagan na nato sa Mayor ron, no? So, mahay man ning atong mga kuan, mutar ba dai kuno tunay ni Mayor kang kay mga text message din Salamat kay sa atong mga sponsors diay, no. Good morning, gikan din sa studio sa Armin Iligan sa Mejia Building, Rojas Avenue, Iligan City. Of course, kauman sa atong guwapong technical partner, Engineer kasamang Judy Bunhok. Of course, Engineer Judy Itom, Ver Magallanes sa transmitter, ug Engineer Felix Talasan. Atong station manager Ramil Imburong. Tingog sa Iligan. Atong ipadayon pagtuki ning ang ato lang karon kinahanglang matuman ang balaod. Atong pahinumduman ha. Number 1, ang basic sa mga pulis diha, please give some distance. Dili kay ang pulis na mangguba awa mo labot ha. Ang mga pulis diha, please remember your rules of engagement. Dili mo pwede manguba, munulo diha. Di mo pwede, wala na sa inyong papel. You only have to keep the peace and keep some distance. Gikan sa demolisyon, diha lamang kuna ikagubot nga mosulod kamuha, di kay kamunay mangguba apil diha panulod. Nagpabuto ra ba mo atong agi, ayuhan ninyo ng pamagi nyo diha. Mo nang atong gitawagan ang barangay, tawagan po nato si Mr. Ray Roque karon. Si Mayor Celso Rehencia, dapat naa ang mga ahensya, ang Commission on Human Rights, tawagan nato to. Si Celeste Gonzales atong higala diha sa Commission on Human Rights. This is Section 28 of Republic Act 7279. Ingon din ay, eviction or demolition as a practice shall be discouraged
Eviction or demolition, however, may be allowed under the following situations. Mauni ang mga kondisyon. When there is a court order for eviction and demolition, mauni ang paragraph E, section 28 sa rule sa Republic Act 7279. Dumdumin ninyo. Sheriff Kiamco, katingog naman tong pipila sa ato mga taga ilang-ilang ato mga idemolisay taong karon, no? Number 1, in the execution of eviction or demolition involving underprivileged and homeless citizens, mao ni sila. Grabe gini ka very under gini sa tanan. Grabe ka homeless gini, wa gini balay. Asam na nyo pamutang karon pag umalila, ulan ra ba kayo? Saon naman nato ang mga gagmayng bata diha, saon naman nato ang mga senior citizens atong paulan-ulanan. Ha? Mo nang Mayor Celso Rehencia palihog gituktok ng imong kasing-kasing dapat basig na apoy gihimo. Ato tawagan si Mayor Celso Rehencia o si Mr. Ray Roque. The following shall be mandatory. Mandatory ha, wala gyud may discretion ani. Sheriff Kiamco, of course, notice upon the affected persons or entities at least 30 days prior to, of course, murag naan na ni, dugay ra ni silang nanotisan. Ikatduha, adequate consultation on the matter of settlement with the duly designated representatives of the families to be resettled under affected communities in the areas where they are to be relocated. Kini mag-question ni naa ba kay adequate relocate sa tanang mga representante sa mga pamilya tanan, ha? Kung asa sila i-relocate o unsaon sila pag-relocate. Naa na ba ang tukma nga konsultasyon? Good morning dia, paring Jeffrey Upunda. Salamatan sa nato ato mga sponsors. Tawagan nato si Sheriff Kiamco karon. Kay dayon gyud kuno ulan ra ba kaayo biya sa Squeenie pero nabilin ang ulan. Unsaon be kanang kasing-kasing lang gamay, no? Hinaot nga magbitbit mo kasing-kasing kamong sheriff, policeman mo, labi na ang atong hingtungdan aning tag-iya syuta nga di yung kahulat in town, no? Mayor Celso Rehencia, mga officials barangay, labaw po ang mga hingtungdan kasing-kasing po. Murang giingon nato kagabi na balisa gitagibalikan gyud ato ang komunidad, and we took this para makapadayag, para makatingog po sila. Ato gid silang gihangyo, please do not ever initiate any violent act. Ayaw gyud in town because that will give reason for violence against you. Nya wa gid ta ikasukol. Okay man ang makig-away ta, makigsangka ta kanang pero pwede mo daog ta, pero makig-away ta permanente pilde kontra nimo rule of law gahom sa gobyerno. Because kining mga court orders are embodiment of the power of the state. Sao man nato ana. So relax kita, magbabagdaw niya, magampo ta. Maong galing dito sa Pastor Kukoy. Sa bari kagahapon wa ta kaadto sa ilang dialogo kay busy lay ka ita, pagkabuntag busy kaayo. Hasta pud karong buntag na putay mga hearings. But anyway, no, ampo ta. Atong paningkamutan nga mahanay ni tanan, mahanay ni panawagan nato ni mga hingtungdan. At least no, kung naa ug diha ang tanang mga ahensya, layo ra ang violence. Karong alas 9 man tini magsugod ning demolisyon. Kagabi ato silang giistorya ug ato silang gihangyo. Anyway, so far kagabi mipasalig man sila kanato nga wala gyoy kuan panghitabo. Kalambigit adtong duha ka mga batan-on nga in town nagdalag screwdriver gikas computeran mo inadakop sa pulis. Matud pa nila. Ang call for justice naningkamot nga makakita og piyansa para adto kay naa may bailout program and call for justice mo galing nanganta mga ni Judge Art Abundiante. Pinaagi ato atong CD mao mo to igareso basig na apay kwartang nabilin dito para sa bailout program para mapiyansahan tong mga bata. Salamatan nato mga sponsors. Ang Tingog sa Iligan nagpasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Regs Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag ug pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero ug ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barbara Philippines Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinanglanon sa professional audio and lighting equipment sa inyong parties o concerts. Duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya ginumala ni Mr. Cesar Padilla.
Maayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Kami kinasing-kasing naghangyo sa tanang hingkod nga magparehistro na sa COMELEC. Kami naghangyo usab sa mga rehistradong botante nga klarohon sa COMELEC kung kumplito ba ang atong biometrics data aron makabutar gayud kita karong 2016 elections. Ang atong boto may atong gahom og hinagiban isip katawhan aron kabuton ang gidambong kalambuan sa Iligan, kay ang atong boto sagrado man sa atubangan sa Dios. Iligan, kini ang akong mga pag-ampo, may pag-asa ka pa. Kini ang inyong ubos na higala, Pastor Kokoy Sabare. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Kini si Attorney Zaldi Lim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao'y labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon na kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong Iligan. Let's register as voters for the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Good morning. Long paing Mr. Rafael paing Rales og si Nay Lolita. Good morning. Of course, Toto Barangco, tanan nato mga kasilinganan diha sa Doña Maria Subdivision. Satisfy your sweet mga delicious kayo nga mga cakes and sweets. Satisfy your sweet natay mga text messages atong basahon, no? Sa ilo agi mo ka text nako nga wa gyud mo number nako di pwede mahatag basin tingali daghang nga kuha nato nga maka open nga number public ba, maybe one of these days. Maayo untag okay, excuse me, kadjud lang. Maayo untag matandog ang kasing-kasing sa demolition team sa city government, thinking of the children and the 60s o ang mga bata kuno og ang mga senior citizens karon bitaw, no? Naipagyod and relax lang as grabe nga ang mga sendong victims mag 3 years na wala gyud taon ma-relocate sa gobyerno. Dakong kaulaw ni sa city government if madayon kining demolition without taking actions sa atong without them taking actions. Bitaw di ba? Correct ka istanan, di ba? For 3 years di ka kahimo ana, dapat disaster mode na in 2 weeks time nahimo na ng mga balaya. Na nagsige lang gyapon himos balay 3 years. Naabtan na lang ikaduhang sindong, mo nang sindong skorte kuyaw na kini sindonga mo nang kuyaw kuno ni kini bitaw kalainan kuno sa abogado bitaw o kanang baha bitaw kuyaw kuno abogado. Kay kini kunong baha kuno, kining sindong kuno. Pag wash out sa sindong, wala imong balay, wash out na imong balay, totally wash out ka. Wash out ang tao. Kini kunong abogado kuno pag wash out kuno sa balay, maapil ka wala ang balay, mawala pag yung titulos yuta, mabalhin pag yung titulos yuta, mawaluluwi agi kay katanan. Mo ni ron. Nasindong na, naigo pas demolition order haskang di malasay kampaita in taon. Ginoo mag-ampo ta kaigsuon. Tawagan nato si Sheriff Kiamko atong gala man ni. Ato lang i-remind kaniya na man tay mga balaod on the engagement of demolition. Nabalaka magud ta karon. Unya labaw sa tanan atong i-remind sa mga sa kapini duulan 50 ni ka mga pamilya diha, dili ta magpinutong please. This is not the end of the world.
mauning tanan kun mahimo hugupan nato nga mga hingtungdan mga opisyal ana diha, mangita tagpaagi tabangan po nato, alam-alaman nato sila kay daghan pang gitagana nga mga maayong butang sa kalibutan ang Dios. Ampo lang ta magmabugnawon lang ta. Salamat kayo Tita Fanny's Limpo and Chicken House. Thank you very much. Malamian kaayo nga restaurant ang Tita Fanny's Limpo and Chicken House. Ang salamat usab kayo sa Crisca Garments, pinaagi ni Engineer Sembic Fernandez Campilan. Paabutan ninyo kay nakikoordinate of course with our friend the Presidential Advisor on Environmental Protection, kay gusto tang masayod unsa gining coal power plant di diretso na laba nga mi certify, mi endorse ni ini ang atong sanggunian. Kadudahan man po na oy paspasa kay tanan, oy may gali kay naitulong nga nag-object na pod paspasa, oy wa may adequate consultation, oy grabe wa naman pud mo kapananghid sa mga tao labi na deskiwalan inyo bag yun nang napaminaw ang sentimentos katawhan sa kiwalan ug sa iligan. Sila may hosta na grabe ng pollution sa simento diha, dugangan pag coal power plant. Unsa gining coal power plant, no? Mga konsehal grabe hapon, oy abi pod di ko kasabot ba ang paspas ka imong liho basta gali mga ingana gali, no? Tingala jud ko grabe jud paspasan ninyo, pero para na sa mga tao haskan dugay tanaw ning sindong ay Ginoo ko pidang paita sendong victims hantod karon mag 3 years na lang Christmas pa gyud mademolisyon tag Christmas paita ni atong kauban karon wala ta na to music ra kasadya kuno magaan-gaan atong dughan yana ang telepono ni ang cellphone ni sa sheriff Kiamko. Okay, niya mga condition ha. Adequate consultation on the matter of settlement with the duly designated representatives of the families to be resettled and the affected communities in the areas where they are to be relocated. Good morning day Mr. Delfin Padilla diha sa Padilla Compound ug sa Padilla Clan diha sa Purok Sudnon. Presence of local government officials or their representatives during the eviction or demolition. Oh, local government officials should be there. Mayor Celso Rehencia, Kapitan Edita Palafox, you should be there. Dapat na amo dito ha. O mauning hangyo sa kuan, mauning hangyo sa ato mga sendong victims. Mayor Rehencia, Ariel Anghay, Chairman sa Committee on Housing, Edita Palafox sa Barangay Captain, no? O pag eleksyon, mga kampanya, abot mo lagi mo dito. Pag human mo, ano po? 2016 na punta balik. Kaya mawato na lang punta yung puyok-puyokon taon, has kampaita. Wala mo ibalikon dito. Dapat mo intervene ang syudad kay no build zone baya ng area diha ha. Unsa may plano syudad anay pasulod din po mo ng tag-iya nganong ingon ni ana ka interesado ng tag-iya na. Di kahulat mo matapos ang Pasko. Grabe naman po ninyo. Sunod ha. Execution or eviction or demolition only during regular office hours from Monday to Friday and during good weather. Oh, okay. Ingon ang balaod, good weather. Ting-ulan man ron. Sheriff, pangutanon na to ng sheriff. Unless the affected families consent otherwise. Saon na mga bata diha karon. Ulan ron, Sheriff Kiamko, palihog postpone. Otherwise, you violate the law. Gawas kung musugot ang pamilya. Unsaon man ninyo ang mga bata daghang kay diha? Unsaon man ang mga katigulangan diha? Because the weather is not good. Napatay queenie ha. Sunod tagbalaod, balaod kung kana atong gi-implementar. No use of heavy duty equipment. So dili pwede ng bulldozer. Why bulldozer ay ha? Except ang patuan atong bulldozer. Except for structures that are permanent and concrete materials. Okay. Walay permanent diha structures. Luoy taong kay ng mga tawhana diha, no? Halos na taong gipang butangan na lang karton ng kilid na kay agi salinsindong na. Proper uniforms for the members of the Philippine National Police who shall occupy the first line of law enforcement and observe proper disturbance control procedure and maximum tolerance. Anong nambuto na itong mga pusil at itong aging attempt? Maximum tolerance. Distansya mo. Sunod. Adequate relocation whether temporary or permanent. Ay permanent lagi. Ipon mo dawat niya itong mga nais tunggo gwapo kay simbahan. Napay lanterior. Ipon mo dawat lagi sila. Atos dali po ka. Pero wa pa mahuman. Mauni karon. Wa naman tay panahon. Wa na gyud tay panahon mga higala. Piki. Bebe, one more time. Let's call Sheriff Kiamko. Kining issue na lang. Dili maayo ang panahon. Di na to kapalabay ni kining epektos bagyo. No, di ba? It should be postponed. Klaro lang gining ma-postpone because the weather is not good. Anong dili man ni makuan? Ang di man masulod ni balaura. Ato nagaring kining telepono ni Sheriff Kiamko.
Ano? Yes, hello sir. Good morning. Good morning. Attorney Kim ko sir. Live kita karon sa DXIC Tingog sa Iligan. Sir, good morning. Morning. Good morning. Good morning sir. Dayon gyud sa plano niyo sa demolisyon ron sir sa ilang-ilang. Ipostpone man gani. Ay wow, kay ulan. Wala na hindi po. Paano na Re gani. Oo. Kanapaman mo nga pa-postpone mo sa. Yeah, kay ulan sir sa 70 to 79 di mo gyud ulan. Salamat kay sir. Salamat na. At least ang atong kabalakan bitaw sir ang mga kabataan ug mga katigulangan sir. Okay, okay. Sige sir, salamat kayo. Mayong balita ni sir, no? At least ipaig-agi na to ni sa usa ka dignified nga pamaagi kung i-implement man. Postpone usa. Salamat kay sir. Sige, Dani. Thank you, salamat kayo. Salamat kayo si Sheriff Camco sa Municipal Trial Court Branch 2 ba yung balita. Tukar sa gamay, tukay sa Pasko. Gwapong pinaskuhan, postpone gamay, postpone. Walay demolition karong adlaw. Praise God, pasalamatan na to ang Dios. Alang sa atong katawhan sa ilang-ilang nga mga sendong victims. Karon unta samtang nga postpone paspasan na unta na di kay malimot na pud ang atong mga opisyal diha. Mayor Celso Rensya again. Tanan nga mga hingtungdan paspason nato ang relokasyon para wala na demolisyon. Ato na pahinaan kung pwede, di ba? Salamat kay kaigsuunan. Salamat kay sa Dios. Naagyo Dios kanunay. Di ba si Pastor Coco Isabare nga nag-ampo dito, pero grabing ampo niya. Gidungog ang pag-ampo sa atong katawhan sa ilang-ilang. Postpone. Dili na sila sipunon pagkakaroon. Thank you very much. Salamat kay kaigsuunan. Salamat kayo, Diyos ko. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Wala na tayo panahon. Hangtod daw sa bugma sa Mangtak na usamang istasyon. Dinhi sa Armen Iligan, dinhi sa Tingog sa Iligan. Bantay Hustisya members and officials, salamat kayo ninyong tanan. Kini na usab ang imong kauban sa Hustisya. Si Ver Kimco. God bless and praise God. Inyong debate si Attorney Ver Kimco. Ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa Iligan. Pagkadaghan sa lahing mata nga nangan